Hay nako naman Belen, mag-aalas 7 na oh. Halika na, sumabay ka na sa akin. Ang kulit mo naman talaga eh. Pag tayo talaga na late sinasabi ko sa'yo ha? Ang first subject natin ay math. Kay Ma'am Rojas yun. Napakasungit noon. Mapapag-initan pa tayo Lunes na Lunes. Halika na. Yan ang pasigaw na pakiusap ni Robert sa kanyang classmate na si Belen. Inuubos pa kasi niya ang kanyang mga panindang kakanin. Wala daw kasi siyang babaunin. Sa dami ng bayarin sa eskwelahan, kakapusin siya. Nako naman Bert, sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo na akong hintayin. Sige na, mauna ka na sa akin, baka mapagalitan ka rin katulad ko. Wag kang mag-alala, aabot ako sa second subject. Sige na, pasensya na talaga ha. Yan ang tugon nitong si Belen, pero hindi naman pumayag itong si Robert. Ang ginawa ni Bert, binili nga niya, pinakyaw niya ang lahat ng paninda nitong si Belen. Lahat-lahat. Hay nako Belen, halika nga dito. Akin na yan lahat. Oo, lahat yan. Bibilihin kong lahat yan. Babaunin ko na rin. Hindi pa ako nag-aagahan eh. Yung iba iuwi mo sa inyo. Bilisan mo. Hihintayin kita. Oo, seryoso ko. Halika na. Naku Bert, wag na. Nakakahiya naman. 300 piso lahat ng ito eh. Hati pa kami nung kinuhaan ko kaya... Wag na. Nakakahiya. Baka mapagalitan ako ng parents mo. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo, Belen. Sige na, magbihis ka na doon sa inyo. Iintayin kita. Habang hinihintay kita, aalmusalin ko tong paninda mo. Sige na. Ang sarap ng puto. May keso pa sa ibabaw. Iba't ibang kulay ah. Teka, huy, Belen. May tubig ka ba dyan? Pasensya na. Salamat. Sige na, takbo na. Palibhasa nga ay maagang gumising itong si Belen, nakapanligo na nga siya, nakahanda na ang kanyang uniforme. Kaya mabilis lamang siyang nagpalit ng damit. Agad siyang nagtungo pabalik dito kay Bert at sabay silang nagtungo ng paaralan. Walang tigil nga ito ng pagpapasalamat dahil nga binayaran na nga nitong si Bert ang lahat ng kanyang paninda. Ang sukli, hindi pa kinuha. Itong si Bert kasi ay nagmula sa isang pamilyang napakayaman. Kaya lahat ng kanyang pangangailangan ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung usapang pera nga lamang ay hindi issue yan sa batang si Bert. Ang problema, masyado na nga siyang napabayaan ng kanyang mga magulang. Pareho kasi silang abala sa kanilang mga trabaho. Kaya itong si Bert, ang palaging kasama ay kanyang mga kaibigan o kaya naman yung driver at yung yaya. Kaya nga lamang, alam niyo naman, may mga lugar talaga na kung sino ang mayaman, sila yung ginagawa ng peking istorya. Sila yung chinichismis, sila yung madalas pag-usapan, lalo na pag bigla ang yaman. Ang sabi ng iba, ang magulang daw ni Bert, lalo na ang kanyang ama, ay drug lord sa kanila. Itong si Bert ay ang kaisa-isang anak ng kanyang mga magulang. Pero ang bali-balita, meron daw siyang mga kapatid sa labas. Marami daw ito. Aba, akalain nyo, pati batang walang muwang, ginagawa ng istorya. May mga pagkakataong pa nga na itong si Bert, tumutulong sa kanyang mga kaibigan, mga kababata, katulad ng nga lamang ni Belen. Pero alam nyo, bukod sa mabuting tao, itong si Bert ay hinahangaan din siya ng kanyang mga kababata at guro. Bakit ba naman hindi? Napakatalino nga niya. Ang problema, hindi niya nga ginagamit ang kanyang husay at talino sa tama. May mga pagkakataong kasi na inaabot ng katamaran itong si Bert. Kahit na alam ang tamang sagot, hindi niya nga ito isusulat. Kapag panahon ng recitation, never mo siyang makikitang magtaas ng kamay. Pero kapag tinawag mo,
Alam niya ang kasagutan, kahit na madalas na lipad ang kanyang isipan. Kapag panahon ng exam, isa siya sa may pinakamataas na marka. Kaya nga lamang ay para bang hindi niya nga sineseryoso ang kanyang pag-aaral sa paaralang iyon. Tila ba para sa kanya, masyado raw itong madali. Subalit tila ba ginanahang mag-aral, ginanahang makipagsabayan itong si Bert nung makilala niya ang kanyang bagong kaibigang si Belen. Kaya naman, mula elementarya hanggang sekundarya, naging magkaibigan ang dalawang ito. Ang pakiramdam nga kasi ni Bert ay para bang naaawa siya sa kanyang kaibigang si Belen. Ang pangalawa pa dyan, itong si Belen ay tila ba mas mahusay kaysa sa kanya. Mas matalino, mas maalam kaysa nga sa kanya, at di hamak na mas masipag. Ang isa pang kaibahan, mas mahirap ang kanyang buhay kumpara kay Bert. At dahil nga nais niyang tulungan ng kaibigan, may mga pagkakataong gumagawa sila ng pabor sa isa't isa. Halimbawa, may mga pagkakataong nagpapatulong itong si Bert sa kanyang kaibigang si Belen sa mga takdang aralin, sa mga proyekto. Tapos, bigla siyang hihirit na ibibili daw niya ng bagong sapatos at bag itong si Belen. Mura naman daw online. Siyempre, hindi papayag itong si Belen dahil nakakahiya nga daw. Pero dahil sadyang makulit at mapilit si Bert, mangyayari nga ang kanyang nais. Ito kasing si Belen madalas mabuli ng kanyang mga classmate at schoolmates dahil sa kanyang itsura, nang dahil sa kanyang sapatos, sa kanyang damit, sa kanyang panlabas na anyo. Tila ba naging ganoon ang kanilang kasunduan? Tuturuan at tutulungan ni Belen itong si Bert at ganoon din si Bert sa kanya, sa kanyang mga pangangailangan. Subalit sino nga ba talaga itong si Belen? Ano nga bang klase ng buhay meron siya? Itong si Belen ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya. At masipag siyang mag-aral dahil naniniwala nga siya na ang edukasyon lamang ang maaaring maging susi niya sa mas magandang buhay. Si Belen ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay simple nga lamang. Ang kanyang ina, tipikal na housewife, nasa bahay lamang, nag-aasikaso ng mga gawain doon. Ang kanyang ama ay isang construction worker. Nang dahil sa kasunduan ng dalawang magkaibigan, tila ba nagkaroon ng paraan si Belen na kumita ng sariling pera nang hindi nagbebenta ng mga kakanin. At least, hindi pa siya malilate sa mga klase nga niya sa paaralan. Nakakatulong na nga siya sa kanyang pamilya, makakatulong pa siya sa kanyang kaibigan. Estudyante na, tutor pa. Naging matalik na magkaibigan si Belen at Bert. Subalit dahil mahirap ang buhay, kailangan pa rin kumayod ni Belen. Kaya muli isang araw, natagpuan siya ng kanyang kaibigan, nagbebentang muli ng mas maraming kakanin. Ngayon, kasama na nga ni Belen ang kanyang ina. Nang makita nga ni Robert ang kanyang kaibigang si Belen, sakay siya ng kotse, bumaba siya doon at inabutan niya ng isang plastic na dilata. Ang mga ito, hindi basta dilata, imported ang mga yan. Magaling pa nga daw na i-share sa iba kaysa naman daw abutin pa ng expiration date. Alam mo iho, napakabuti mong tao. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Balang araw, makakabawi kami sa iyo. Ha? Ikaw nang bahala kay Belen. Sige na, pumasok na kayo. Yan ang wika ng kanyang ina. Ng ina ni Belen. Ay, naku naman tita, yan na naman tayo eh. Wala pong problema yun. Magkaibigan po kami ni Belen. Handa po akong suportahan siya, tulungan. Kasi kung tutuusin, mas malaki po ang utang na loob ko sa anak ninyo. Kundi dahil sa kanya, ang dami kong bagsak ngayon. Hindi niyo po kasi naiitanong, kahit gaano ako kahusay sa Ingles bobo ko sa matematika. Napatawa na nga lamang itong si Belen at ang kanyang ina.
Muli, magkasamang nagtungo ng paaralan itong magkaibigang Robert at Belen. Napakasaya nga nila. Tawa nga sila ng tawa, kwentuhan ng kwentuhan nung lunch break hanggang hapon. Ang hindi alam ni Belen, yun na pala. Ang huling pagkakataong makakasama at makikita nga niya ang kanyang matalik na kaibigang si Bert. Matapos noon, ilang araw na umabsent si Bert ng paaralan. Walang pasabi, walang excuse letter, walang mensahe mula sa mga magulang. Dahilan upang si Belen ay mag-worry sa kaibigan. Ang sabi ng ilang mga classmates niya, ito raw si Bert ay ililipat na, ita-transfer sa Maynila. Ito ang naging dahilan kung bakit nalungkot naman talaga si Belen dahil sa pangyayaring ito, hindi man lamang siya nakapagpaalam ng maayos. Ni hindi pa nga siya nakakabawi dito. Ang iniisip pa nga ni Belen ay 1 taon na nga lamang, gagraduate na nga sila ng sekundarya. Medyo nababahala itong si Belen dahil baka mamaya bumagsak pa itong kanyang kaibigan. O baka mamaya kung kaninong barkada nga ito sumama. O baka naman may mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Subalit syempre, bagamat malungkot, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hanggang isang napakalaking pagsubok na naman ang dumating sa buhay ng kanyang pamilya. Naaksidente ang kanyang ama sa kanyang trabaho. Hindi malaman ng kanyang pamilya kung kanino nga ba hihingi ng tulong, kung kanino lalapit. Nagkataon pa naman na ang isa pa sa mga kaibigan ni Robert, na kanyang kaibigan din, ay kapitbahay lamang ni Belen at may telepono nga ang mga ito. Nakigamit nga siya at sinubukang tawagan si Bert. Naiiyak na humingi ng tulong itong si Belen kay Bert. Napakarami niyang bagay na naisabihin, pero syempre hindi ito ang panahon para doon. Naawa naman ang kaibigan nitong si Belen na si Bert. Agad itong nagpadala ng pera gamit ang tulong ng Money Remittance Center. Isang bagay pa, ipinaliwanag nga nitong si Bert sa kanyang kaibigang si Belen na baka hindi na nga siya umuwi muli ng probinsya ngayon dahil ang kanyang papa ay may negosyo sa Maynila at kailangan mag-focus na nga doon kaya naibenta na ang bahay nila sa lugar na iyon. Yan ang sabi ni Bert. Ilang oras pa nga ang nakalipas, natanggap na nga ni Belen ang pera, mahigit 10,000 piso. Humingi ng tulong si Bert sa kanyang ama upang matulungan ng kaibigan. Ang kanyang papa hindi man lamang nagdalawang isip. Ngayon, napakalaki ng pasasalamat nitong si Belen at ng kanyang pamilya sa papa ni Bert at kay Bert na rin. Tulad ng sabi ni Bert, kaibigan naman niya si Belen. Walang problema. Handa siyang tumulong hanggat kaya niya. Ibhasa ay graduating, kailangan mag-focus sa pag-aaral. Kaya hindi na nga sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap muli. Mula nga noon, wala na ngang naging balita itong si Belen sa kanyang kaibigang si Bert. Ginamit ni Belen ang pagkakataong ito upang makabawi naman sa kanyang kaibigang si Bert para makabawit makatulong na rin sa kanyang pamilya. Nag-aral siyang mabuti, nakapagtapos nga siya ng sekundarya at napakataas pa ng kanyang grado. Dahil dyan, nakahanap agad siya ng scholarship sa tulong ng kanyang mga teachers. Nang siya'y makatungtong ng kolehiyo, alam niyo ba kung anong kurso ang kanyang kinuha? Law. Nais niya kasing maging abogado. Ang paalala sa kanya, hanggat hindi bumababa ang kanyang mga grado, ang sponsor ng araw niya ang bahala sa lahat ng mga bayarin. Kaya naman, ginawa ni Belen ang lahat upang maabot ang kanyang pangarap. Tulad ng alam nating lahat, napakahirap mag-abogado. Pero alam niyo ba, itong si Belen nakapagtapos ng law pagkatapos ng napakatagal na panahon ng paghihirap at pagsisikap. Aba, halos kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang itsura. Pero ang mahalaga ay maabot niya ang kanyang pangarap. Lahat yan,
para sa pagbabago ng kanyang buhay. Habang itong si Robert, matindi naman ang pinagdaraanan sa kanyang sariling buhay. Nahuli sa ibang bansa ang kanyang mga magulang, nakulong ang mga ito, at dahil dyan, siya ay napabayaan. Itong si Robert, napabarkada, nalulong sa bisyo. Palibhasa ay walang gumagabay sa kanya, nalihis ng landas itong si Robert. Iniwasan sila ng kanilang mga kamag-anak. Baka nga naman daw kasi madamay pa sa kalokohan, kaya itong si Robert parang namuhay mag-isa. Ang tanging kasama ay ang mga barkada at ilang bote ng alak. Napakabilis na naubos ang kabuhayan ng kanyang mga magulang. Ang ilang mga ari-arian kinamkam na ng mga kasosyo ng kanyang ama. Dahil walang malapitan, walang mapupuntahan si Robert, kinupkup siya ng kanyang mga itinuturing na kaibigan, ang kanyang barkada. Ngayon, tila babaliktad na ang buhay ng dating magkaibigan, si Belen at si Bert. Itong si Belen ay kahanga-hanga, isang mahusay na abogado at handa kang ipaglaban basta maipakita lamang na maging balanse ang batas. Mahirap ka man o mayaman. Itong si Belen, naging judge pagkatapos pa ng ilang mga taon. Nabago nito ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya. Naiahon niya sa kahirapan. Alam mo ba ngayon, si Belen may sarili ng pamilya. Isa ring judge ang kanyang naging asawa. Ang kanyang mga kapatid may kanya-kanyang buhay na. Nang dahil sa kanyang tulong, naabot nila ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang mga magulang ay nagstay pa rin sa kanyang tahanan upang maalagaan niya ito. Diba? Huwarang anak yan. Hindi siya nahihirapang pagsabay-sabayin ang kanyang mga responsibilidad bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang isang mahusay na abogado, at bilang isang asawa. Kung saan-saan na nga siya napadestino at ngayon, nasa Maynila na nga siya. Dahil ito ay tawag ng kanyang mga tungkulin, napilitan ng mag-asawang ito na bumili ng lupa at bahay doon sa Maynila para hindi maging mahirap para kay Belen ang mag-uwian. Hindi nakakalimot si Belen sa lahat ng mga aral na kanyang nakuha sa buhay. Ngayon, napakarami niya ngang iskolar. Pinag-aaral niya, sinusuportahan niya. Ngayong siya'y nagpapagawa na naman ng panibagong bahay, hindi pa rin maiwasang sumagi sa kanyang isipan. Kamusta na nga kaya ang kanyang dating kaibigan na si Robert? Kaya naman, ginamit ni Belen ang kanyang koneksyon upang mahanap ang pamilya ni Bert. Nalaman niya ang nangyari sa pamilya nito at lalo siyang nag-alala ngayon sa kanyang kaibigan. Napag-alaman niya na matagal na palang patay ang mga magulang nitong si Bert sa loob ng kulungan. Naiwang mag-isa itong si Bert at ngayon missing pa rin. Kaya naman, nagtulungan ang mag-asawa upang mahanap kung nasaan na nga ba itong si Robert. Lumipas pa ang ilang mga araw, mga linggo, pero wala silang matagpuan. Hindi nga nila ito makita. Walang trace man lamang. Hanggang isang araw, mayroong hearing na nakaschedule itong si Belen sa husgado. Habang siya'y papasok ng building, parang may nagkakagulo sa labas ng building na iyon. Meron daw kasing binubugbog itong gwardya nila. Sino kamo? Isang taong grasa. Ang taong grasang ito ay nang agaw daw ng baril. Aba, syempre, delikado. Baka may tamaan. At dahil nanlalaban daw yung taong grasa, napilitan yung gwardyang gumamit ng puwersa. Agad lumabas si Belen upang alamin ang pangyayari. Nang dumating si Belen, naglayuan yung mga tao. Tumawag nga sila ng pulis. Maya-maya pa, laking gulat nga ni Belen dahil parang namumukhaan niya ang lalaking iyon. Maaring iba na ang itsura, maaring iba na ang panlabas na anyo pero imposible nga siyang magkamali. Kilala niya ang lalaking iyon. Bert?
Bert! Bert! Bert, ikaw ba yan? Huy! Bert, ako to. Si Belen. Diyos ko, Bert, ikaw nga. Bert! Please naman, lumingon ka sa akin. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, ang dati mong kaibigan. Kapansin-pansin dahil biglang kumalma yung taong grasa nang tawagin ang kanyang pangalan. Pilit niyang hinahanap sino nga ba yung tumawag sa kanya. At nang lumapit siya kay Belen, binitawan niya ang baril. Belen! Belen? At bigla siyang umiyak na para bang isang musmos. Dumating na nga ang mga pulis. Balak pang ang ikulong ang taong grasang ito pero tumutol si Belen at sinabing siya na ang bahala. Dinala ni Belen sa ospital itong si Bert at pinagamot. Napakabilis ng pangyayari. Nakita ng mga doktor na may sakit sa bato at cancerous nga ang sakit na ito. Kaawa-awa naman pala talaga ang nangyari sa buhay nitong si Bert. Pero sa pagkakataong ito, nais na ngang bumawi ni Belen. Siya naman daw this time. Una, ipinakonfine muna nga nitong si Belen ang kanyang kaibigang si Bert sa isang malapit na mental hospital. Doon, ipinagamot. Taon din ang tumagal bago itong si Bert ay nakalabas at gumaling. Siyempre, si Belen, suportado ng kanyang asawa. Matapos ang mahabang panahon ng gamutan, Belen, maraming salamat sa iyo, maging sa asawa mo. Kung di dahil sa inyo, siguro matagal na akong patay. Matagal na akong sumuko sa buhay. Ipagpatawad mo, subalit sa panahong ito, wala akong maiibalik sa iyo. Wala akong maiibayad sa iyo, kaibigan. Walang-wala na kami ngayon tulad ng alam mo. Yan ang sabi ni Bert. Ang tugon naman ng kanyang kaibigang si Belen. Anong sinasabi mo? Anong ibabalik? Ano ka ba? Bayad? Kulang na kulang pa kung tutuusin. Sa laki ng utang na loob ko sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi ako para maningil. Magkaibigan tayo, di ba? Alam mo, kung tutuusin, ako ang may utang sa iyo, Bert. Huwag na nating pag-usapan pa yung masamang nakaraan mo. Ha? Ang mahalaga ngayon, makakabawi na ako sa iyo, kaibigan. Alam mo ba? West na ako ngayon. Naabot ko na ang pangarap ko. At ngayon, makakatulong na rin ako sa iyo. Kung okay lang sa iyo, iuwi ka sana namin sa bahay. Hinihintay ka ng aking itay, ng aking inay. Tara na, kaibigan. Babaguhin natin ang iyong buhay. Halika na. Ayun nga, malayo pa lamang si Bert ay sinalubong na nga siya ng yakap ng mga magulang ni Belen. Ngayon, meron na nga siyang bagong pamilya. Nagpahanda agad ng napakaraming pagkain ang asawa ni Belen. Habang sila nagsasalo-salo, nagkukwentuhan sila at mayroong ipinagtapat si Bert. Ipinagtapat niya na kailangan daw niya ang tulong ng kanyang kaibigang si Belen dahil meron daw siyang isang anak na kanyang iniwan sa isang bahay ampunan. Nais niya na itong makasama. Ang anak niyang ito ay isang lalaki. At sa kanyang pagkakaestima ay siguro nasa 15 years old na ito ngayon. Tandang-tanda raw niya. Halos bago nga siya mawala sa kanyang katinuan, iniwan niya sa isang bahay ampunan ang kanyang anak dahil ang kanyang ina ay namatay sa panganganak. Nagmamakaawa itong si Bert sa kanyang kaibigang si Belen. Agad namang tumawag si Belen sa kanyang mga tauhan upang ipahanap ang binatilyong anak ni Bert. Mismong si Belen pa ang sumundo dito pagkatapos ng ilang mga araw. Hindi na nga nakapagtataka na ang binatilyong ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Napaluha na nga lamang si Belen at niyakap ng mahigpit ang anak ni Bert. Medyo bakas pa rin ang takot sa mukha ng bata dahil hanggang ngayon bumabalik pa rin ang alaala nung ang kanyang ama ay wala sa katinuan. Minsan, siya ay sinasaktan. Nang iwan nga kasi ito sa bahay ampunan ay halos 7 taong gulang na ito. Wala kang dapat ikabahala, anak. Ako nang bahala sa inyong dalawang mag-ama.
Kamukhang kamukha mo nga ang papa mo eh. Kaibigan niya ako. Ako si Belen. Tita Belen na lamang itawag mo sa akin. Magmula ngayon, sa akin na kayo titira. Kasama ko ang pamilya ko at ang asawa ko. Ako nang bahala sa inyong mag-ama. Huwag mo siyang papabayaan, ha? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa iyo. Pag-aaralin kita. Gagawin kong maganda ang buhay mo. Basta ipangako mo sa akin, iingatan mo ang sarili mo at aalagaan mo ang iyong magulang. Ha? Maya-maya pa, nang makauwi na nga itong si Belen kasama ang anak ni Bert, patakbong lumapit si Bert sa kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Sa una, may takot pa rin sa mukha ng binatilyo. Pero dahil sa lokso ng dugo, yumakap na rin siya sa kanyang ama at umiyak ng umiyak ng umiyak. Bert, kaibigan ko, magmula ngayon babangon kayo sa buhay. Kayong mag-ama. Ako nang bahalang magpaaral sa kanya. Bibigyan kita ng magandang trabaho. Ha, Bert? Huwag kayong susuko sa buhay. Ang lahat ay pagsubok lamang. Tayong dalawa ngayon, magtutulungan, magkaibigan. Halos napapaluha naman itong asawa ni Belen nang makita ang pangyayaring ito. Mas lalo nga niyang napagtanto kung gaano kabuting tao itong kanyang napangasawa. Namuhay ang mag-ama ng payapang-payapa. Napakaganda ng bahay nila. Pinagawa ng asawa ni Belen sa kabilang lote nila. At naging isang personal bodyguard pa ni Belen itong si Bert. Kasama pa kapag mayroong hearing. Dahil sa labis na paghanga ni Bert at ng kanyang anak na si Jonathan kay Belen, si Jonathan nag-aral mabuti, nakapagtapos ng law. Ngayon, isang abogado na rin na katulad ni Belen. Nagpatuloy ang buhay ng magkaibigang Belen at Robert kasama ang kanika nilang mga pamilya. Walang hanggan ang pagtanaw nga nila ng utang na loob sa isa't isa. Hanggang sa ngayon, napakalaki pa rin ang kanilang pasasalamat sa Panginoon dahil kahit na papaano, hindi nga sila pinabayaan. Maaaring dumating ang panahon ng taghirap, maaaring dumating ang mga pagsubok na halos hindi na nga nila kayanin, pero ngayon, nakatindig pa rin sila, magkasama, magkaibigan at hindi mag-iiwanan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ito na, shout out time na. Hello, Pio Poneles. Kamusta ka? Tina Kayabyab, Erlinda Claveria, at Isabel. Hindi nagpapahuli itong si Ed de Montino, Laila Punsalan, Lourdes Woton, Yayay Pulgo, Miko Bonifacio at Priscilla Cario. Magandang araw din po sa inyo, Rosenda Padernal, Ana Villaluna, Maximo Andalan, Faye Hines, Merleline at Shani Kutanda. Hello, shout out sa inyo, Ruth Chua, Margarita Teves, Maxima Caratao, Lelen, at sa iyo rin, Priscilla Aguilera, Mailen del Rosario, at Carmelita Alcoba. Tama? Muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa lahat po na nag-iiwan ng mga pabate, huwag po kayong mag-alala. Sa susunod pong istorya, isasama ko na po kayo. Maraming salamat po. Have a great day. This is Vonnie Malia TV. Paalam!